Gaano ba kahalaga ang pagbibigay ng panahon sa Diyos at ang paglilingkod sa Diyos? Madalas nating napapansin na kadalasan sa mga tao ay naging optional na lamang ang pagbibigay ng panahon sa Diyos, lalong-lalo na ang paglilingkod talaga sa Panginoon. Maraming mga tao ang halos wala ng panahon sa Diyos dahil sa napakaraming kinakaabalahan sa buhay. Ang mga mayayaman o maraming tinatangkilik sa buhay, laging rason ay busy kaya't walang time. Ang mga mahihirap naman, ang laging rason ay ang kawalan o ang kahirapan, kaya't hindi nakapagbibigay ng panahon sa Diyos. Mayaman o mahirap, parehong may rason, kaya hindi nagbibigay ng panahon sa Panginoon. Ito pa ang malala dahil kadalasan, naaalala na lamang ng mga tao ang Diyos kapag may dumarating na sakuna. Mapapansin mo na biglang dumarami ang mga nagsisimba, halos lahat ay nagdarasal at halos lahat ay tumatawag sa Diyos kapag mayroong lindol o mayroong bagyo. Hindi naman masama ang tumawag sa Diyos kapag mayroong suliranin sa buhay. Yun nga ang maganda. Ngunit ang problema dito kapag tumawag na lang tayo sa Diyos kapag mayroon tayong sakunang hinaharap sa buhay o mga problema o suliranin na pinapasan sa buhay. Minsan pa nga mapapansin natin na may mga pumupunta sa mga churches o sa mga simbahan, nakikipag-isa sa mga fellowship at maging sa mga prayer meetings dahil may gustong hingin sa Diyos. At kapag nakamit na yung mga bagay na hinihingi sa Diyos, ay bigla nang nawawala. Wala nang panahon ulit. Wala na rin panahon sa pagtitipon. Yun bang parang tinuturing natin ang Diyos na pampabuenas lamang sa buhay? Yun bang lumalapit ka sa Diyos para i-bless ka? Lumalapit ka sa Diyos para makamit mo ang iyong mga pangarap? Pero yung talagang layunin kung bakit dapat kang lumapit sa Diyos, kadalasan sa mga tao ay hindi na ito naiintindihan. Pero teka, ano ba talaga ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pagbibigay ng panahon sa Diyos lalong-lalo na ng paglilingkod sa Panginoon? Ayon sa mga ngaral, chapter 12, verse 13 to 14, katakutan natin ng Diyos at sundin ang kanyang mga utos pagkat ito ang pinakatungkulin ng tao. Sa makatuwid, lumalapit tayo sa Diyos at naglilingkod sa Kanya dahil ito ang dahilan kung bakit niya tayo nilalang. Higit pa sa lahat, iniligtas tayo ng Panginoon sa magitan ng kanyang biyaya doon sa cross. Mahalaga pong maintindihan natin mga kapatid, hindi lang po lumalapit tayo sa Diyos dahil mayroon tayong kinakailangan, hindi lang tayo lumalapit sa Diyos at nagdarasal dahil kinakailangan natin ang kanyang proteksyon, hindi lang tayo tumatawag sa Kanya dahil tayo ay nahihirapan, kundi tayo po ay dapat na lumapit lagi sa Panginoon at maglingkod sa Kanya pagkat ito ang pinakalayunin kung bakit niya tayo nilalang. Ayon sa mga ngaral 12:14, darating ang panahon na haharap tayo sa Diyos at ipagbibigay natin ng sulit ang lahat po ng ating mga gawa, mabuti man o masama. Ibig sabihin tayo po ay haharap sa paghahatol ng Diyos. Kaya't mahalaga na dapat nating maintindihan ang pinakalayunin kung bakit dapat tayong magbigay ng panahon sa Diyos at paglingkuran siya ayon sa itinuturo ng banal na kasulatan. Mahirap man tayo o mayaman, bigyan natin ng panahon ang Diyos, ating paglingkuran siya pagkat ito ang layunin ng buhay natin kaya niya tayo nilalang. Minsan lamang ang buhay natin sa daigdig at darating ang panahon na babawiin ng Diyos ang buhay na kanyang pinahiram sa atin. Lumapit tayo sa Diyos pagkat ito ang ating tungkulin at layunin ng buhay natin.